Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, no? Si Ma'am Juvie. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At greetings po kay Songs for Christ, Anthony, Jesse, AJ, Angelo, Stanley, Josie, Cecil, Oliver, Clem, Ramil, Herrera, June, and Ves. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel at lalo-lalo na sa mga gising na 5 a.m. kasama na natin dito sa ating daily devotion. Now, ang topic po natin ay Encounter God, Life-Changing Moments. Ito po yung dinidiscuss natin itong mga nakarang araw, no? Kapag na-encounter talaga natin si Lord, meron at merong mababago sa atin. Imposibleng walang mabago sa atin. Yung encounter natin with God, nagiging turning point ng buhay natin. Meron talagang mga life-changing moments. Now, tingnan po natin yung enkwentro ni Moses sa ating Panginoon. So, kahapon po, tinalakay natin yung calling ni Moses, no? Tinawag siya ng Diyos para palayain yung kanyang bayang Israel mula sa Ehipto. So, si Moses yung gagamitin ng Diyos. Now, ang nakakapagtaka, something puzzling, no? Si Moses, na-encounter niya si God very powerfully. Talagang miraculously, meron siya nakikitang puno o mababang punong kahoy na nagliliyab pero hindi na natutupok ng apoy. So talagang merong Diyos, makapangyarihang Diyos na naengkwentro siya. Pero dito po sa devotion natin ngayong umaga, makikita natin, meron pong 4 excuses si Moses. 4 na excuse para hindi niya gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Now, itong 4 excuses po, ito rin yung madalas ginagawa natin. So, pag-aralan po natin isa-isa. Now, yung talata po natin, no, yung Exodus chapter 4 verse 13. Mamaya na po natin ito i-discuss kasi ito yung pang-4 na excuse natin, no. Now, tingnan po natin. Una, ano yung excuse natin? Who am I? Bakit ako? Di ba? Bakit ako, Lord, yung isusugo nyo? Who am I? Ano ba ako? Sino ba ako? Tingnan po natin, ha. Verse 10, sabi dito, kaya ipapadala kita sa Faraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Moses, gagamitin kita sa ikaliligtas ng bayan ng Israel. Tingnan niyo po yung sabi ni Moses sa verse 11. Sino po ba ako? Who am I? Para pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto. So, imbis na ang focus niya, sino si God? Lord, it's not about who I am. It's about who you are. It's not about who I am. It's not about my identity. It's about your identity. It's about your power. It's not about mine. Pero si Moses po, no, nakafocus siya sa kanyang sarili. Now, ang sinasabi sa kanya ng Lord, excuse mo lang yan, Moses. You focus on me. May solution dyan sa excuse mo na yan. Tingnan mo sa verse 12. Sabi rito, sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Nakafocus ka, Moses, sa iyong sarili? Sasamahan kita. Wala ka ng excuse. Now, tingnan niyo po yung pangalawang excuse niya, no? Okay, sasamahan ka ni Lord. Pero pagdating sa chapter 4, verse 1, nagtanong si Moses uli. Sabi niya, okay, pupunta ako, samahan niyo ako, pero papaano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Pangalawang excuse, what if they don't believe? Now, tayo po, minsan nangungusap sa atin ng Diyos. Tayo isusugo ng Diyos para makakilala yung maraming tao, para maligtas yung maraming tao, o yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Minsan natatanong, ba't ako? Who am I? Dapat pastor eh. Ako, nagtatrabaho lang ako sa office. Bakit ako? Dapat yung mga missionary. Wala po tayong dapat excuse. Kasi sasamahan tayo ng Diyos. Kahit sino ka pa, no? Kahit pa hindi ka magaling magsalita, kahit pa hindi ka pastor, hindi ka missionary, hindi ka church leader, sasamahan ka ng Panginoon. Kaso ito naman yung pangalawa nating excuse. What if they don't believe? Si Moses din, ganun yung excuse niya eh. Paano, Lord, kung di sila maniwala?
Ngayon, ito po yung response ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, ano yung hawak mo, Moses? Sabi ni Moses, tungkod po. O sige, ihagis mo yan sa lupa, yan tungkod na yan. Ihagis mo sa lupa. Tapos nung naging ahas, natakot siya, napatakbo siya. Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, hulihin mo yung ahas. Hawakan mo sa buntot. Hinuli niya, hinawakan niya sa buntot, naging tungkod uli. So, ano sinasabi ng Diyos dito? Pero ano problema mo ba kung what if they don't believe, kung di sila maniwala? Ako, I can do miracles. It does not depend on people. It depends on me. It depends on God's power. So, meron akong miracle. Meron akong kapangyarihan. Just do what I say. Sinesend kita sa mission field. Do what I say. Now, tinan niyo po yung kasunod na excuse ni Moses. Sabi po rito sa chapter 4, verse 10. Sinabi ni Moses, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Ayan na naman tayo. Minsan ganun yung mga excuses natin. No? Lord, hindi ako magaling magsalita. Hindi ko kaya i-communicate yung gospel. Si Moses kasi sinisend siya ng Diyos sa Egypto sa ikaliligtas ng bayan ng Israel. Madalas kinakausap tayo ng Panginoon. Oy, share mo yung gospel dyan sa kaibigan mo. Share mo yung gospel dyan sa ka-office mate mo. Minsan, ang excuse natin, Lord, hindi naman ako marunong magsalita eh. Mas magaling magsalita yung preacher, yung pastor, o yung kung sino man, no? Now, sabi ni Moses dito, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayon nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. And by the way, actually, yan po yung weaknesses, one of my weaknesses, no? Isang nakakad lang sa akin, ba't hindi ako nag-YouTube? Nung matagal na dapat ako nag-YouTube. Mali-mali grammar ko. Hirap ako mag-Tagalog, hirap din ako mag-English. No? Hirap ako sa communication. Pero na-develop na lang, no, through time. Pero hirap talaga ako sa communication, hirap ako sa pagsasalita. Pero salamat sa Panginoon, no, kasi siya yung tumulong sa akin. I just have to do this. I just have to share the gospel. I just have to share the word of God. I know I have it in my mind, pero kailangan ko lang hasain yung sarili ko. At times, or more often than not, pag nagsasalita ako, pautal-utal, no? Pero, ayun, salamat sa Panginoon, hindi ko na siya excuse ngayon, na-overcome ko na rin sa wakas. So, sa atin din po, no, pag kinakausap ka ng Panginoon, share the gospel to someone, sinesend ka ng Diyos sa isang mission, just do it. Tignan niyo po yung sagot ng Diyos dito kay Moses. Ang dami ng excuses, Moses. Sabi ng Diyos sa verse 11, sino bang gumawa ng bibig ng tao? Ang ganda ng sagot ng Diyos, no? Iniisip mo kung magaling ka magsalita o hindi ka marunong magsalita o pautal-atal ka. Sino bang gumawa ng bibig? Di ba ako? Kaya yung sunod na sinabi ng Diyos sa kanya, lumakad ka na, Moses. Sige, gawin mo yung pinapagawa ko dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Kaya po, mga kapatid, pag inutusan ka ng Diyos na mag-share ng gospel, mangaral, ituro ang Panginoon Jesucristo sa ibang tao, just do it. Kasi ang Panginoon ang magsasabi sa iyo, ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na sasabihin mo. At ang Panginoon din ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin. No? God will teach you what to say and what not to say. So just do it. Wala tayong excuse. Hindi natin pwede sabihin, I'm not a good speaker. No? Now, tinan niyo po yung response ni Moses. Ang dami niya excuses. Ito na yung pang-apat. Sabi niya rito sa verse 13, lumabas na rin yung totoong nasa puso ni Moses. Pero sinabi ni Moises, O Panginoon, kung maaari, magpadala na lang kayo ng iba. So, para kay Moses, Lord, sa totoo lang, ayaw ko. Send somebody else. Isa po itong excuse na madalas nagagawa natin. Pag may pinapagawa sa atin yung Diyos, parang iniisip natin, alam natin, nangungusap sa atin yung Santong Espiritu, ikaw yung gumawa niyan, Russell. Ikaw yung gumawa niyan. Tayo mga nakikinig, no? Minsan kinakausap tayo ng Panginoon na gawin yung isang misyon na pinapagawa specifically ng Diyos para sa atin. Pero minsan naisip natin, Lord, send somebody else. Yung iba na lang, yung mas magagaling, yung mas marurunong, yung mas magaling magsalita, or yung may kaya, yung may pera, yung maalwan yung buhay, o yung mga hindi masyadong busy. Ako, napaka-busy ko, Lord. Send somebody else. Na marami tayong mga excuses. No, ito lang po ay ilan lang sa mga excuses natin. No? Who am I?
What if they don't believe? I'm not a good speaker. Send somebody else. Ang dami nating sinasabi sa Panginoon. Pero alam niyo po, pag sinend ka ng Diyos sa isang misyon, may pinapagawa sa iyo ng Lord, that's your greatest opportunity. That's your greatest opportunity. You will not become like Moses. You will not become, a great person if you don't embark yourself on a mission. Kapag tinawag ka ng Diyos sa isang misyon, yung Diyos din yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, kakayanan para magawa mo yon. And that will make you a better person. That will make you a great person in the eyes of God. Kasi yung great talaga si Lord at bibigyan ka ng Lord ng greatness. Na walang mangyayari sa buhay natin kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon at hindi natin sinunod yung Diyos sa mga bagay na pinapagawa niya sa atin. So, ilan lang sa mga application po natin. Real quick po. Number 1, do not make excuses. Huwag tayong gumawa ng mga excuses. Si Moses, very powerful yung encounter niya with the Lord. Pero pagkatapos nun, ang daming excuses. So sa atin po mga kapatid, we know that God is there. We know that God is powerful. Naranasan na natin yung Diyos in the past. Patuloy na nararanasan hanggang ngayon. And patuloy na mararanasan in the future. We know that God is powerful. Pero at times, nadadaig pa rin tayo ng mga excuses natin. So, do not make excuses. Number 2, focus on God's identity. Pag may pinapagawa sa iyo ang Diyos, huwag kang tumingin sa sarili mo. Kasi pag tumingin ka sa sarili mo, makikita mo kahinaan. Makikita mo yung mga hindi mo kayang gawin. Pero pag tumingin ka sa Diyos, makikita mo kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Tama po ba? Pag tumingin ka kasi sa sarili mo, ang maisip mo, ay hindi ko kaya yan. Pero tumingin ka sa Diyos, kaya ng Diyos yan. Gagamitin lang ako ng Diyos. Kasangkapan lang ako ng Diyos. So, focus on God's identity. Number 3 po, speak for Jesus. Leave the result to God. Especially pag inuutusan ka ng Diyos na mag-share ng gospel, inuutusan ka ng Diyos na i-lead mo yung isang tao palapit sa Panginoong Jesucristo. Pag inuutusan ka ng Diyos na mag-open ng conversation about the Lord Jesus Christ kasi matagal mo nang gustong ma-win yung kaibigan mo for the Lord Jesus Christ, just speak. Just speak for Jesus. Hayaan mo na yung resulta sa Diyos. Kaya nga, yung excuse ni Moses dito, what if they don't believe? Para bang ang inisip ni Moses, responsibilidad niya kung hindi maniwala o maniwala yung ibang tao? Hindi po natin responsibilidad kung maniwala sila o hindi sila maniwala. Ang responsibilidad lamang po natin, kung susunod tayo sa Diyos o hindi. If we would speak for Jesus or not. That's our responsibility. Pag inutusan ka ng Diyos na mag-share ng gospel, ang responsibility lang natin kung susunod tayo sa Diyos o hindi. Pero yung resulta, kung maniniwala sila o hindi, sa Diyos na yon. So, speak for Jesus, leave the result to God. I hope itong devotion na to malaking tulong po sa atin. And I hope magkaroon talaga ito ng resulta na merong mga tao na masishare ng ebanghelyo. At nawa ito ay maging kalakasan natin, itong devotion natin na to, na lumakas yung loob natin talagang pag nangusap ang Diyos sa puso natin, we will really speak for Jesus. Kasi si Moses po, sinusugo ng Diyos sa isang misyon sa ikaliligtas ng bayan ng Israel. Tayo rin ay sinusugo ng Diyos sa isang misyon sa ikaliligtas ng mga tao sa paligid natin. So let's speak for Jesus, leave the result to God. Si Lord na yung bahala sa resulta. Tayo ang responsibility natin ang responsibilidad natin sumunod sa Diyos. Di ba? Nautal-utal pa ako. Pero kahit nautal-utal ako, just keep going, lalo na pag umaga. Pag bagong gising ka, you're groping for words. Hinahagilap mo pa yung mga salita. Anyway, natutunan ko na humarap ka lang sa camera, speak your thoughts, yung mga inaral mo sa salita ng Diyos, just say it, and people will benefit from this devotion. Yun ang natutunan ko, talagang just do it. Si Lord na yung bahalang magbigay sa'yo ng sasabihin mo at yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Now, number 4 po, pray the missionary prayer. Ito po ay tatalakayin natin bukas. Merong missionary prayer. Ang prayer po na ito ay, Here I am, send me. Yan, bukas po, i-emphasize natin lalo yan. Para po sa ating discussion, what are our excuses for not sharing the gospel? Ano mga excuses natin
para hindi natin may share yung gospel sa ibang tao. Para po sa ating panalangin, Lord, forgive me for making a lot of excuses, especially when you send me for missions. Please enable me to rely and focus on your power. When I have the opportunity to share the gospel, I pray that I will be able to speak with courage, knowing that you will teach me what to say. Please use me to share the gospel. Here I am. Send me. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin na to, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.